Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise and glorify your name, Lord. Thank you for this day, Lord, for this life. And favor, Lord God, to share our testimony, Lord. We pray, Lord God, that daghan mag-bless sa pag-share naman tungkol sa mga testimony. Anoint us, Lord. Bring back the glory to you. All this we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ang takeaway na ako sa John 21 is 18 to 19. I tell you the truth, when you were young, you were able to do as you like. You dress yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands, and others will dress you and take you where you don't want to go. Jesus said to this to let him know by what kind of death he will glorify God. And Jesus told him, "Follow me." Actually, I was very amazed with these verses because lately lang, last week when we had our restoration weekend, prior to that is I experienced a very severe flu symptoms. So imagine mo, nagkuha ko na 40 na fever, and then grabe akong ubo. Tapos grabe ang pinaka-kuha to is BP na ako 180 to 120. Muro mo buto akong ulo. Tapos labad gid kayo, tapos sana ko magpa-admit ba ko. Alam mo, pray lang jud na ako. Tapos kanang nagpa-pray pod ko kay Kem sa kong wife. And then mo to na Lord, hapit na ba ang kuan kanang restoration weekend, tapos karon natagad ba jud kog topic. So Lord, gusto gid ko mutuon pero di ko katuon ana ba kanang first time ba na ako ni mag-share og Devo kanang devotional. Tapos mura kog na kuan na Lord, bahala na kay heal gid ko nimo kay mag-share baya ako ana gani. So mo to na naayo ko pero dili kuan totally na recovered ko katong sa Friday. So mo na nag-drive pa jud ko padulong dito sa Aluro. Kapoy kaayo kanang wala jud ka kasabot sa imong gibati ba. Tapos ana jud ko dito na Lord, kung mauni akong kamatayon Lord na mag-glorify lang jud imong pangalan kay di man jud maayo kong lawas. Let it be Lord God. Kay mao man pud ni akong happiness na kung mamatay man ko pero nag-serve ko sa imo. So that time na katong nahuman gyud ang first night na session, kanang ma-amaze lang ko kay wala pa man jud ko katuon gid ato tarong, tapos yung dili ko katulog, tapos mo gipukaw gid ko ni Lord ba na alas 10 to sa Friday nahuman ako og tuon gyud mga 1:30 ko nakatulog. Tapos mao to na didto nag-reveal daghan ang mga revelation ni Lord sa iyang words na gusto ipa-share niya sa devotional. Tapos mao to na wala gyud maglabad akong ulo, and then pagka morning na amaze lang ko kay mo to sayo pagit ko na mata alas mga 6 mga 5:30, and then during pag-share na gyud nako dito sa pulpit sa platform no, na amaze ko kay kanang naingon lang jud ko Lord, grace na lang jud nimo ni Lord na nakatindog pa ko diri. Kay kabalo ba mo igsoon, grabe akong kuan dito kanang namugnaw ko na wa ko kasabot kanang kung ako kaning ako ba gina-share na abay makutlo aning mga tahoan na naminaw kay murag sa akong feeling manggon murag walay unod. Kanang ko na unsa man Lord kanang murag kuan kaayo kay lain gid akong paminaw ba murag sa ako ato nang pindog lutaw akong paminaw. Nag-share lang jud ko na ani na kung unsa tong iyang gusto pa-share. So na amaze lang ko kay nahuman lang pud nako akong part. And then mo to na ana gid ko na Lord, ikaw jud mag-heal sa ako.
during kaning restoration mo kini restore gid ko nimo, and kanang true enough, praise be to God kay gihil jud ko ni Lord completely. So kana as a disciple kailangan jud ay ta mag-pay the price nga na kung ma-test nga na. So kato na time dili man pud tanan na makaingon ko na tama tong akong desisyon na bisag lain akong lawas, pero para sa ako mauto ang nagasik sa ako na as a disciple i-follow gid nako si Lord whatever it takes. So mao lang akong i-share. Oh. Thank you, Jet. Si Kem na naman siguro ni-share. Share, Kem. Yan ako i-share. Gamay lang man niya. Sige lang. Taasa. So ako naman, good morning everyone. Sa ako sa John 21, verse 15 to 17. Kani man good siya na time. Katuganing si Peter, diba? Appeal man siya sa commission man good ni Jesus Christ. Na appeal ba siya sa Matthew 28. Then kung prior ani na mga verses man good, kung mabasahan nimo sa mga first ani na chapter kay si Peter ug ang uban ng mga disciple ning balik og pangisda. Instead na ang ilahang kasing-kasing manggod is katong magpadayon sila sa unsa ang gi-commission sa ilahan ni Jesus Christ. Ang nahitabo mura sila nag-wave ba sa ilahang faith kay tungod part pud ani 3 times pud ba to gi-deny ni Peter si Jesus Christ. So here comes nag-appear na pud si Jesus Christ na sa iyang mga disciples. Katubang gud siya of all of them nga nagkaon ato nangaon sila after ato na nangaon sila with Jesus Christ na nag-serve na si Jesus ana ang iyang gipangutana jud 3 times again is si Peter, but this time ang pag-address niya kay Peter dili Peter kundi Simon, katong old name niya ba kuya ako na Lord unsa man imong ginapasabot ani no possible man good it is a way of helping Peter na ma-remember niya kung asa siya nanggikan. Kumbaga, there's a need ba na mag-rely jud ka kay Jesus Christ, mag-rely ka sa Holy Spirit. Kaya nga naman, di-commission na mo, unya, lahi ang task na gihatag sa atua sa Ginoo ni Jesus Christ. Maybe sa ato as a discipler, more on ta, nag-rely sa ato ang strength, kanang sa ato ang mga, ato ang own nato na mga knowledge nato, unsa oni sila pag-handle kay to be honest jud sa ako ang ako jud gina-pray Lord tabangi jud ko Lord kay daghan og people daghan ubay-ubay naman pud ang mga tao na imuhang gina-entrust sa amo pero how come dili jud namo sila ma-preserve walay preservation ba kanang igo lang jud mi sa winning usog jud kayo sa winning grabe ba makaingon ka na Lord daghan man ka gina-connect na Lord pero nganong winning lang siya taman so katong tulong nga gipangutana ni Jesus Christ sa from verse 15 to 17 datu jud nag-speak no 3 things to siya katong niingon siya Simon Peter kay pasabot man gud atong kato siya na question murag gi-reinstate ni Jesus Christ si Peter kumbaga gi-restore siya balik ba gi-restore ni Jesus Christ si Peter ato kay from 3 times na na-deny siya kay mao na to siya no so ang first niyang pangutana is Simon, do you love me? Di ba mama to sa 15. Ang tubag ato ni Peter, Lord, kabalo man ka na nahigugma ko sa imuha. Ana, kanang love jud ka ana. Ang tubag ato ni Jesus Christ is feed my lambs. The next na pod, nangutana na pod siya ato, di ba? Do you love me? Niingon na po si Peter na pod na kabalo jud ka Lord na love ka. Love jud ka ana. So ang tubag ato ni Jesus Christ is tend my sheep. Pagka ano na po verse 17 kay Simon son of John, do you love me? Ang iyang tubag ato no kay murag di ba murag na frustrate si ano ba nag-grieve si Peter ato si iyang gitubag kay kanang yes love jud ka kanang walay doubt love jud ka so ang iyang giingon is feed my sheep so katong first na feed my lambs murag da ay siyang sequence ba ang lamb manggod na ginapasabot is kaning a year old below, di ba? Mga 12 months below. Pasabot baby na siya. So ang gina-entrust sa imo karon ni Lord,
ikaw na mura kag si Peter ba, mura kag si Simon, ginaentrasan ka ni Lord og mga people, kailangan nimo sila i-feed. These are those babes in Christ, mga bata sa Ginoo. Possible ni sila nga naka-join na sa dynamic groups, possible ni sila naga-Sunday service na, pwede pud ni sila naka-RW na, even nag-commit sila sa water baptism. Even ganito, ning join pa ni sila sa training sa Ecolan, pero wala jud siya na feed jud kay ngano man they are big, na feed sila pero ang ilahang level pa ba silang maturity kay mga babes in Christ pa. So ikaw karon na mentor ka, it is your responsibility na i-feed nimo sila. Kay mga bata pa ni sila, no, they are vulnerable jud. Dali lang kayo ni sila ma-offend, di lang nimo matagad makumusta. Mga kuan dayon ni sila ma-offend mo na dili na magpakita. Kay mga bata pa jud ni sila, they are young, mga babes in Christ ni sila. Diri apod mo sulod, no, katong ikaw na karon na mentor, ikaw ang mag-teach sa ila sa basic through words, prayer, kay ipa-learn nimo sa ilaha ba na kana ganing as disciple, you will kanang learn to say no sa mga offer sa kalibutan. Kay mga bata pa ni kailangan siya atimanon. Tong next naman is tend my sheep. 'Di ba? Ang first kay feed my lambs. Mo na siya ang mga babes in Christ na ginawin pa nato jud sa Ginoo. Pwede nag-commit sila pero baby pa jud ni sila. Maunang dali lang sila mga wala pod. So dira mo sulod ang winning. Next is katong tend my sheep. Diri na pod mo sulod ang consolidating. Kailangan ay nato sila i-nurture, kailangan nato sila i-guide, kailangan nato sila i-help. Kailangan nato sila i-direct, kumustahon nimo, i-pray, i-protect. Kumbaga ikaw ang overseer sa ilaha, but dili ka controlling sa ilaha, sa mga people na gina-entrust. Dira kana unsaon nimo pag-take care sa ilaha. Mao na kung nag-handle na ay tag mga people na ay gina-entrust si Lord sa atoa, it is also our responsibility as discipler na makita jud nila ang nature sa Ginoo sa atoa. Why? Gina-take care man nato sila. Kanipod sila ng mga people, nagatan-aw po din sila sa atoa. The moment man good, dili man gud ta maka-help sa ilaha kung kita mismo helpless. Kanagning tabangunon pa ba? Dili pa ta kanang wala pa jud nato na capture jud. Kung unsa jud ang magpuyo jud, Lord, kanang kinaiya nimo. Dili ang magud sa tending kanang sa ship. Kay ang ship, nag-edad naman siya, kung baga 1 year pataas na. So i-take care nimo ang ship. Dalian naman nung mura siya hitting two birds ba? Ang disciple na ginaentra sa imuha, mag-grow. Ikaw naman mag-grow pud ka. Why? Tan-awon man kanila, ikaw man ang example nila. This is the way on how to take care the ship. Diri na mo sulod no ang katong consolidation. Dili jud ka mag-stop mangumusta sa ilaha, mo direct sa ilaha. Tapos next is feed my sheep, 'di ba? Una kay feed my lamb, bata na siya. Next is take care of my sheep, ning dako na. So i-take care nimo sila. Next kay nibalik si Jesus Christ pag ingon og i-feed gihapon nimo sila. Kumbaga non-stop di ay ang imuhang trabaho as a leader sa mga people na gina-entrust sa imuha, no, padayon gyapon ka mag-help sa ilaha na mag-grow sila. So sa ako na-reveal jud ni kay na ay gina-entrust ako as si Lord, tapos balik-balik jud na iyahang problema ba hantod sa ako nakaingon na jud ko, Lord, taud-taud na jud ni siya sa imuha, Lord, pero how come ing-ani gyapon iyahang level na dili jud siya maka-overcome mo to nagstoryahanay mi didto ad gi-remind jud ko, Lord, mao jud ni imuhang ginaingon ba na non-stop ang imuhang trabaho as a mentor sa ilaha. Mo feed ka kay mga bata pa man na sila. Nagdugay lang na ilahang edad, murag ang years nila ba nga naa sa Ginoo. Pero kay tungod wala sila na proper na feed, bunjing gihapon sila silang pagsabot sa ilahang pagtuo nila ba. O na kailangan gihapon sila alalayan. So dira nakaingon jud ko, Lord, somehow it is a way of preserving people na naapod di ay jud kanang murag kanang murag leveling na katong from winning, consolidating, and preserving. Dili jud ka maghunong sa ilaha ug mag-feed. Kay mao man na same as ato ang ginabuhat diri naabot man ta sa level na murag sheep na ta ba, di ba? My sheep knows my voice and they follow me. Kita karon mao nang naabot ta diri sa daily devotion kay somehow
we hear the voice of the Lord and we obey it. Ang iyang mga ginaingon sa tuwa gina-apply na to. Mo nang somehow kita na adari na preserve ganita. So mo na ang murag i-work out kay mo na ang ako ang struggle jud Lord daghan jud kaayo og mga people pero wala jud sila na preserve ba. So marano feed my lambs gikan pa sa bata, tend my sheep, i-take care nimo tapos padayon gyapon ka mag-feed sa ilahan, non-stop siya antud sa sila na jud ang ma-deploy. So kana lang, that's all. Thank you. Okay, thank you, Good Kem. morning. Mag-pray na ta. Mag-pray na ta kay si na-explain na tanan ni Kem. Huwag ni Jetro. Good job, Kem. I-apply na to na, no? Nga gihatagan magag-revelation na, no? Of course, wala yung tayong desire is ma-feed yun mo tanan. Mo na nga mo take care mo. I-take care na lang ninyo sila, no? Nga maka-appeal po sila, i-tend ninyo sila, nga makakaon po sila aning pulong. Everyday na. Grabe na gani ang atong food. No, everyday na gani sila diri, everyday na atong morning devotional. No, so igo na lang ninyo i-guide ang mga people. Kung dili yun na sila, kamo na explain sila kung sa inyong na-receive. No, so kuan, thank you kayo ana ang revelation. Sige, ato ang to apo na siyang dungagan or discuss sa to ang meeting kana ang revelation nga gihatag sa tuan ni Lord. Sige, John 21 verse 1. Mo na ni si Jesus Christ nag-appear na siya twice sa mga disciple. Kini katulo na niya ning appeal kanang pakita sa ilaha. John 20 after ni sa iyang resurrection. Kini atong ginaisgutan diri sa John 21. After na ni sa iyang resurrection at after na siya na buhi, balik na banaw. John 21 verse 1, later Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Several of the disciples were there. Simon Peter, or Thomas, nicknamed the twin, Nathanael from Cana in the Galilee, the sons of Zebedee, and the two other disciples. So pito sila tanan, no, nga mga disciple nga naa dito sa sea, beside the Sea of Galilee. Then na siya diha, Simon Peter said, "I'm going fishing." So si Simon gusto na niya mo balik sa iyang karaang kinabuhi nga mangisda. Then niya na pud ang iyang mga kauban, kami pod sabay na pod sa imuha. They all said in verse 3. So they went out in the boat, but they caught nothing they caught nothing all night. So take note, bantayan ninyo diri no nga mao na ni ang time ba nga na feel ni Peter ni Simon nga dili siya effective. And niabot na siya sa point na he failed to become a disciple. Kanang iyang tan-aw sa iyang sarili, no? Dili ko effective, dili ko maayo nga leader, dili ko maayo nga disciple. Then na-deny na ako si Jesus Christ. So pwede moabot po ni sa point nato nga murag niabutan ni ba nga ma-deny na nato si Jesus Christ and ma-discourage ta, then they might go you might go back as well sa imong old nga life, no? Sa iyang good fishing ang iyang old nga life before siya gitawag sa Ginoo. Same po sa tuwa na yung mga instances nga murag tanaw nato na-deny nato sa Ginoo, and at the same time makita nato ba nga dili ko effective as leader, no? And pwede pod nga nakakumit ka og sin, na-deny nimo si Lord, and nag-cause na ni karon sa imo nga mobalik na ka sa imong kwan, and dili lang na-appeal ba ang mga kauban ani niya, pito ba ni sila, sunod na pod sa iya nga mobalik pod pangisda. So kabalo ba mo nga sometimes i-allow jud ni Lord, sometimes kabalo ba mo nga gi-allow ni Lord ang failure sa ato ang kinabuhi, especially
especially as a disciple, for us na makabalik jud ta sa iya. Ha? So, kung tanawon ninyo, no? Pero ang uban, no, tanawon nimo murag wala ra man pud sa uban. Kanang nahimo man pud silang successful, no? Ang uban. Like for example, nay uban nga wala nagpadayon. Tapos ganegosyo. Yan nabulahan ra gyapon siyang negosyo, no? And but sa uban, sa tuwa, like for example sa tuwa nga pinili gyud sa Ginoo, makita ninyo nga i-allow niya ang failure sa imong life kay wala gud sila nadakpan ani pagka maggabi. Allow niya ang failure para gusto niya maging successful ka sa iyang ginapabuhat sa imuha. Failure ka sa kalibutan, pero i-allow ni Lord na siya nga ma-fail ka, sama pud nako, no, na-fail ko sa negosyo na. Pero mas na-allow di ito sa Ginoo for him na ipakita sa kuha nga mas effective ko sa iyang gusto ipahimo sa kuha. And makita po ninyo nga nganong gi-allow ni Lord ang failure sa prodigal son, no? Pero kung tanawon ninyo ba nga na-allow ang failure sa prodigal son para mobalik siya sa papa. Simple kay Peter. I-allow ni Lord na failure si Peter para mobalik siya sa Ginoo. And same sa tuwa, no? Na kay mga failures sa imong kinabuhi sa ministry, na-allow na ni Lord for you na makabalik ta sa Ginoo. And makita nato dire no nga wala jud sila dakop. Sila nga nag-decide nga mobalik sa iyang old nga self. Ako po tong una gusto ko mobalik baligyag baka pero failure gyapon. Gusto ko mananumog saging, failure na pud. Gusto ko mag-tracking, failure gyapon. So saka ni Lord. Tapos wala surrender ko, ilabay ko puti nga tolya. No, surrender. Balik ko sa Ginoo, Lord, sa yun imong gusto ipahimo. Sorry kayo. Akong gusto gyapon matuman. Then I surrender everything to the Lord. And ayun day siya plan for me. And makita ninyo, at dawn, Jesus was standing on the beach. But the disciple couldn't see who he was. Take note, ni-appear si Jesus Christ at dawn. Ngano man nga wala ni-appear si Jesus Christ katong time nga gabi. No, nga gadakop sila og isda. So, i-allow, kung tanawon ninyo, ano wala siya nagpakita atong gabi nga gadakop sila og isda, nganong gi-allow pa jud ni Lord nga katong gipasuffer sa niya ba nga mawala jud sila yung mga dakop, no? Ang pasabot ana na gusto ni Lord nga moadto jud you come to an end of your life ba nga wala jud kay mahimo ba sama atong giingon ni Jethro ba nga wala jud kay mahimo ani. Di ko nimo iaayo. Gi-allow pa ni Lord ba nga moabot to siya sa point nga muana si Jethro mga dili na ako kaya, no? Wala jud ko mahimuan ni Lord. Ikaw na jud ang mo balik. Ay kan ikaw jud mo mulihok ani. And it's true enough, no? Gitabangan siya Ginoo, gihatagan siya sa Ginoo og kanang kwan, og kanang wisdom, anointing. Same din ni kay Peter. Og apil sa iyang mga kauban. Allow ni Lord nga maka-experience sila ba nga kanang walang-wala jud kanang failure kanang murag maski unsaon nila pangisda wala jud madakop kaya siya ni appear nakuha ninyo. So kana ginapa-emphasize ni Lord dinhi sa tuwa nga si Lord jud ay no i-allow niya nga moabot jud ang time nga kana ganing ipa-feel niya sa imuha nga kanang dili kaya sa imong sariling effort or paningkamot. Kay kung tanawon mo sila Simon Peter, mga hawd baya ni sila mangisda. And gipa-feel ni Lord sa ilaha nga kanang kinabuhi ninyo dili jud na ninyo makaya sa sarili ninyong effort. No? Kanang gi-allow ni Lord ba nga kanang mo-give up na gani sila. Kanang ready ni sila mo-give up pa. Then ayha ni tabang ang Ginoo. No, kay kung tanawon ninyo, no, dili man gud nila ma-experience ang power sa Holy Spirit kung dili sila mo appoint ay mo adto anang point sa ilang life nga broken na jud sila. That's why si Lord i-allow niya nga ma-broken kay ta para ma-experience jud nato ang gahom sa balang espiritu sa tong kinabuhi. Kay kung prideful kay ka, dili man jud na nimo ma-experience fully ang
ang power sa Holy Spirit kay mag-rest ang Holy Spirit sa mga humble nga people. Mag-rest ang grasya ni Lord sa mga broken nga mga tao. Di ba giingon sa Bible, God resists the proud, He gives grace to the humble. Oh. So how can the Lord will give you strength, power kung prideful ka? And wala may laing way nga maka-broken sa imo ha. Broken ka sa imong finances, broken ka sa imong health. Makita ninyo? That's why kung the more ka maging prideful, the more ka ma-broken. And makita ninyo, ang isa jud ka maka-broken sa ato, sama po datong gi-share na ko gahapon sa inyo sa Sunday service about kay Paul to prevent him from being conceited. He was given a thorn in my flesh. So pasabot nga gipadadaan siya sakit ni Satanas. So the more siya karon gina-torment, thorn ba yato? Pasabot ato tunok, no? Tunok sa iyang flesh. Oh, sa ato pa discomfort. Kung tanawon ninyo, dili ba yato nakalid o kamatayon ang sakit ni Paul sakit ni Paul. Ipadala to siya para tanawon ninyo na more siya maging humble. And my grace is sufficient nga nang Ginoo sa iya kay diya sa ako sa imong kaluyahon ma-feel nimo unsa ko ka powerful. Ma-feel nimo ang power ni Lord. Then makita ninyo nakita nila si Jesus Christ. Then he called out, "Fellows, have you caught any fish?" No, they replied. Nangungutan si Jesus Christ sa ilaha sa verse 5. Naba mo'y dakop? No, wala daw sila dakop. Then he said, "Throw out your net on the right hand side of the boat and you will get some." So they did, and they couldn't haul in the net because there were so many fish in it. So makita ninyo, same miracle nga gihimo sa Ginoo before sa iyang kamatayon sa Luke 5, no? Luke 5 verse 4, before namatay si Jesus Christ, same miracle ang gihatag niya dito sa ilahang kila Simon. And now after his resurrection, after sa iyang kamatayon, same miracle ang gihatag sa Ginoo. So magmilagro gyapon ang Ginoo, no? Dili jud mausab ang Ginoo, no? So that's why dili jud mausab si Lord sa atong kinabuhi. Kita mausab pero ang Ginoo dili siya mausab, no? Then na siya throw, same gyapon nga instruction. Throw your net on the right hand side of the boat and you will get some. When he had finished speaking in verse 4, he said to Simon, "No, go out where it's deeper and let down your nets to catch some fish." Then the disciples in verse 7, asa na ta? In verse 7 na ta. Then sa Luke 5 verse 4 to siya, tanawon ninyo, ako ang gibutang na lang diri katong gihimo ni Jesus Christ sa ilaha before siya gi-crucified, di ba? When he had finished speaking, he said to Simon, "Now go out where it is deeper. Let down your nets to catch some fish." In Luke 5 verse 4. Karon, pag abot sa diri na punta, no, nag-instruct na si Jesus Christ sa ilaha nga i-put ninyo inyong nets right. Then nakadakop sila. Then verse 7, then the disciples Jesus loved said, "Peter, it is the Lord." Na-recognize yun nila ba nga si Jesucristo ang naga-instruct na sa ilaha to lay down their nets. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, jumped into the water, and headed to shore. Grabe kayo no ang heart ni Peter. Gidinay niya si Jesus Christ, pero pagkadungog niya nga ang Ginoo ni, wala na siya nagpaabot nga ang bangka mudunggo dito sa shore, no, sa kilid sa dagat. Ang gimo niya ni ambak siya sa boat, no, ni ambak siya. Grabe siya ka-excited to meet Jesus Christ. In verse 8, the others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore, for they were only about 100 yards from shore. So grabe, puno ang ilang net. When they got there, they found breakfast waiting for them, fish cooking over charcoal fire, and some bread. Grabe kayo, no? Gipakita diri ni Jesus Christ, no? Pagka-resurrect nila,
ni Jesus Christ, wala jud na bag-o ang iyang batasan. Naa jud siya servant nga heart. Before namatay si Jesus Christ, unsa ang gihimo niya? Gihugkasan ang mga tiil sa mga disciple. Pagka-resurrect ni Jesus Christ, gilutuan pa ang mga disciple. Mao ni siya ang mark sa spiritual man or mark sa isa ka disciple is pagiging thoughtful. Kanang ga-concern lang ka ba sa uban, ga-concern ka sa mga disciple nga gi-entrust sa imo ni Lord. Isa jud ni ka mark sa isa ka disciple sa Ginoo. Mark of a spiritual man is you are thoughtful, you are thinking for the needs of others, especially kaning mga people nga gina-entrust sa imo. And makita po nato nga si Jesus Christ is maayo muluto. Kung disciple ka, kabalo ka dapat muluto pod. No? Mo na kamo nga mga bana nga di kabalo muluto, pag-practice mong luto. Ngano man, disciple man ka ni Jesucristo. Oh, imagine nimo nagluto si Jesucristo. Nanay kwan, nanay uling, nanugba si Jesucristo sa dagat. Oh, tapos niya na siya diha. Verse 9, when they got there, they found breakfast waiting for them. Fish cooking over a charcoal fire, niya na siya diha, and some bread. Grabe, no? Naanay bread si Jesus Christ. Nagi-prepare pa sa ilaha. Then, makita ni nato sa verse 10 yan yun na, bring some fish you have caught. Pangatag ka mo og isda. Jesus said, so Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore. There were 153 large fish. Grabe, blue marlin ni siguro ba? Kay large fishman. Or mga yellowfin tuna siguro ni. Then yan na siya diyo, there were 153 large fish and yet the net hadn't torn. So kabalo ba mo nga si Jesus Christ gusto jud niya nga mag-cooperate ta sa iya. Especially sa mga milagro niya nga himuon sa ato ang kinabuhi. Kung tanawon ninyo, no, in the wedding of Cana, gingnan niya katong mga servant nga i-fill ninyo ang jar og water. Kay ako ang sa tawag ani mag-turn sa water into wine. Gingnon po niya sa pagpid niya sa 5,000 nga katagan ko ninyo og lobe and fish. So mato nag-participate ang mga disciple, nangita sila og fish and lobe nakuha nila. Tama? Same pid ko Jesus Christ no nga dinhi ang Ginoo, ang point ni Lord sa toang life, dili siya gusto nga siya lang permanente ang maglihok sa imong kinabuhi. Kailangan naapod kay participation para ma-fulfill niya ang iyang gusto or milagro sa imong kinabuhi. Kaya para sa ato, sa wedding, pwede ragod unta nga ang mga si Jesus Christ na lang ang mag-perform sa miracle tanan-tanan. Nganong wala man to niya gihimo nga siya lang tanan, wala na niya kung wala niya gi-encourage ang mga servant nga mag-pour out of water dito sa katong sa jar or dito sa laton. Dili gusto ni Lord nga murag wala kay pulos. Gusto ni Lord nga naapod kay participation. Partner mo ba? Kay for example, kung siya lang tanan ang naglihok ato nga siya lang tanan nag-create og milagro, gianan niya pang no nahimong wine dayon ang tubig. Murag ma-take credit na lang tanan sa iya, wala kay nahimo. Mo nang gusto ni Lord, naapo kay pagkahimuon. That's why kita kabalo ka dapat mo listen sa Ginoo. Dili pwede nga ipasa Dios na nimo tanan. Ngano man ang Ginoo gusto niya partnership sa tua. Para maka-create og milagro ang Ginoo sa tuang kinabuhi, kailangan mo cooperate ka. Kaya kabalo ka dapat mo listen. Nakuha na to?
Si Mama Mary, gingnan ko niya ang servant, do what he says. Himua kung unsa ang isulti ni Jesus Christ. So, see, ang obedience na to ang importante. Sama ani. Dili mag-create og milagro si Jesus Christ og isda. Kung dili kabalo mo obey sila Simon. Mo na ang Ginoo dili maka-create og milagro sa imong kinabuhi kung dili ka kabalo, maminaw. Mao gani nga ang mga disciple, kamo nga mga disciple nga gina-entrust sa kuan ni Lord, sa amuan ni Lord, ginatudloan mo maminaw. Kana ganing hatagan mo isa lang ka instruction, duha ka instruction. Unya, dili pa jud ninyo ma-obey. Saan ninyo pag-obey sa Ginoo? Nga ang kami na gani nga madunggan nimo, makita nimo di ka kabalo ma-obey. Unsa na lang ka ang Ginoo nga dili nimo makitaan. That's why gina-train na mo ba nga mag-obey mo, ayaw ni himua, kinisa ang himua, mga na. Gina-test raman namo inyong obedience. No, di apon namo makita nga di ka kabalo maminaw. Kung instruction si Lord nga kanang for example, nami instruction sa imo, simple lang kaayo. Wala may problema kung na kay mga ideas. Pero kung na-instruction si Lord sa imo, paminaw ka sa iya. Kay pwede good ang idea nako ni ana sila Simon direta sa wala. Ang idea nako is hayag naman, dili na ni wala na ni isda. Pero makita nimo walay dagang question na kang Jesus Christ. Paminawa nila, githrow nila ang giadto nilang boat sa deep, no? Katong sa first, giadto nilang boat sa deep. Then dito nila gilay ang nets, daghan kay isda. So, importante jud kayo nga atong obedience kay Lord, no? And kay gusto ni Lord is partner ta sa miracle nga gusto niyang himuon sa tuang kinabuhi. Again, wala na torn ang fish. Kabalo ba mo, kaning mga net nato, kining church, dili ni ma-torn, dili ni ma-split kung kita kabalo lang maminaw sa Ginoo. Makita ninyo? 153 ka tuna siguro ni dagko. Large man niyang gingon. Wala niya gingon nga small, medium. Large in size. Sa ato pa, dagko jud kay ni sila. Can you imagine kung ang isa ka kilo tag 50 kilos? O niya 153 kilos? Ay 153 ka buok sa isa lang? Mag-isi jud na imo ang net. Dili man ni big fishing sila Simon Peter nga pangbarko jud ba ng mga dagko nga pwede pang tuna. Munya kininet nila is ginagmay. Oh. Sa tuang kinabuhi, especially sa church, dili ma-split ang church kung kita kabalo ta maminaw sa Ginoo. The moment nga dili ka maminaw na sa Ginoo, ay ma-split ang imong net. Tingala ka, ma-split ang church kung dili na kabalo maminaw ang pastor. Kung dili na punta kabalo maminaw. Naba mo diya? Then, verse 12, now come and have some breakfast. Grabe yun ang heart ni Lord, no? Alin mo diri, kaon mo. Servant ba? No, mo dyan na ang inyo ang i-desire na Lord, hatagi daw ko anak, kasing-kasing bi ka ng servant, kanang dili boss, gani. Kanang dili daw limps, nga ginaingon sa to ang mga kaigsuunan. Kanang dawat limpyo. Dili pod purman. No, kanang dili daw limps, dili kanang purman, kanang puro sugo ba, puro mandar. Kana ang dili dapat nato ma-develop, kana ang babatasan kanang boss nga style. Now come and have some breakfast. Kuyaw kay Jesus Christ, no? Siya na nag-create og milagro. Giserve pa sa mga disciple. Jesus said, none of the disciple dared to ask him, who are you? They knew it was the Lord. Wala na dyan ni dare nga mangutana kang Jesus Christ kung kinsa ka. Sa iya pa lang action og milagro nga gikihimo niya dito sa ilaha, na ilahan na jud nila si Jesus Christ. Kamusta man ka?
nga disciple. Unsa may mailhan sa mga disciple nimo sa imuha? Mailhan ba nilang batasan sa Ginoo sa imuha o ang batasan sa yawa sa imuha? Kaya ang batasan sa Ginoo servant man. Oh. Makita dapat sa mga tao nga naa kay servant heart. Dili ka bossing. Grabe no, makita ako na-remind ko ani ba kuya wa jud mo Lord no. Before ka namatay, gihugasan nimo ang mga disciple nga tiil. After nimo namatay, giserbihan na po nimo silang pagkaon. Maski gidinay pa ka ni Peter. Maski namalik na ni sila, nga backslide na ni sila, pero nag-serve gyapon ka. Kuya wa no. Kitalahi man. Kumuhawa sila na nga simbahan. Ano yan? Sagdi na sila, kay nalahi naman ang kultura. Mana ba no? Jesus Christ, dili. Kuyawaan ni Jesus Christ no? Nibalik na gud sila panginabuhi. Namalik na gud sila isda. Pero ma-amaze ka, ang heart niya wala na usab. Gi-bless gyapon niya sila isda. Giserbihan gyapon niya, gisugbahan pa niya ang mga disciple. Yawan Lord, tatagi mi ana kasing-kasing din. Kay kung kita siguro i-deny ta ba? Nya i-betray ta. Nya magkita mo balik no? Kung wa kay kasing-kasing sa Ginoo, hiluan siguro nimo imong ginasugba ba? Ano mo kining bataan. Kining bataan ni pakita pa. Aghuman ko nimo gipakauwawan sa mga daghan ngayon ka wa ka kaila sa kuwa. Ana kanya pakita pagkakaron. Be, kay butangan nato nig lanit umalatayon ninyo akong sinugba sa imuha. Ana, pero si Jesus Christ kuyaw kayo, gi-bless pa niya og isda kining mga nagdinay. Katulog gud siya gidinay ni Peter. Nag-ice to ice gud sila ni Jesus Christ katong pag-deny niya ara gud si Peter. Oh. Tapos gidinay niya si Jesus Christ. Maayo ra kay ka, pero grabe kayo heart si Jesus Christ ay. Iyang gimilagrohan gyapon og iyang giserbihan. Ha? Imagine niyo, sugbahan ka. Then, kinina, pag-abot sa 16, 15, after breakfast, to ara, so good, nagstorya si Jesus Christ kay Pedro. Kay Simon Peter, niya na siya, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord. Niya na si Simon. You know I love you. Niya na siya diha. Then feed my lambs. Kung tanawon ninyo, there is a verse 16. Kadua, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord. Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep. Makita ninyo diri na ay gusto ipagawas si Jesus Christ nga respond ni Peter. Ang point man gud dinhi nganong ginabalik-balik din ni Jesus Christ aside sa katulo niya ginadeny, katulo niya gideny si Peter, si Jesus. Ang iyaha manggug paglove kang Jesus Christ, it is a friendly love. Dili ka ng total nga love, dili ka ng total nga surrender, dili ka ng kuan ba, unselfish nga love, dili ka ng supreme love sa Ginoo, which is mao ba ang first nga command no ni Jesus Christ ba nga love the Lord your God with all your heart. Kung tan-awon ninyo, mao ba ni dapat nga supreme si God sa atoa. Pero ang gusto i-emphasize ni Jesus Christ kay Simon is, niya naman ko siya, do you love me, Peter? Yes, I love you with the love of friendship. Kaduha na pod, yes, I love you with a love of friendship. Akong gitan-aw sa amplified nga version, unsa yun ni nga love nga ginapasabot ani ni Peter nga love niya sa iya. Iklaro jud ni Jesus Christ diri sa amplified nga version
Kung naamoy amplified nga version, basahon ninyo diri sa John 21 verse 17. He said to him, third time na niya, Simon, son of John, do you love me? Kaniya na siya, with a deep personal affection for me as a close friend. Mao diay niyang gina-emphasize ni Jesus Christ. Ang imuhang paglove sa kuha is close friend lang, dili as a supreme God and as a supreme nimo nga devotion or love siya. Muna nga gina-remind siya nga ang imuhang love sa kuha maura ni gina-admit ni Lord sa iya ba nga wala jud ka na sold out sa kuha. Wala jud, dili supreme, dili ang imuhang dili jud ka devoted, totally devoted sa kuha. And mao ni ang gusto nako i-remind sa imo nga kini lang ang love nga imong ginapakita sa kuha. Peter was grieved that he asked him the third time, "Do you really love me?" with a deep personal affection as a close friend. And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." See? Nag-ingon ang Ginoo siya, okay, tama na kana nga love. Yan siya diyo. You know that I love you with a deep personal affection as a close friend. Jesus said to him, "Feed my sheep." So dire, no, gusto yun ni Lord nga to ang love sa iya is supreme. Gusto ni Lord nga ang love nato sa iya is kanang you love the Lord with all the material things. You love the Lord with all the people around you. Kung ano yung parents, relatives. You love the Lord by doing His will and not your will. Nga i-crucify nato ato ang will. Mao na ang love, supreme love ni Lord na gusto niya sa tuwa. Dili ka ng friendly love lang. Nga anytime pwede nimo ibilin. Anytime nga naa kay gibati, anytime nga kuan pwede mo ibilin imong friend. Kanang close ra ka sa imong friend pero anytime you can leave. So ang Ginoo dili na mao ang iyang gusto. So if you love the Lord, makita ninyo kung supreme ang imong love kay Lord. Kung sa to iyang giingon, i-feed na to ang iyang lamb. Sama tong giingon ni Kem, ang lamb is mga gagmay pa ni nga mga karnero. Ang sheep, dagko. So ang una, niya na siya, feed my lamb. Sa una niyang pangutana. Balik ka sa kuwa, kay naa kay ministry, nga gi-prepare. You take care, you feed. You feed my lamb. No? That's why nga kung ikaw, murag ang iyang point ba, no? Dire kung tanawon ninyo, niya na siya diha. Verse 15 sa ta. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" Mas love ba ko nimo kaysa pangisda? Mao na pangutana kay Peter. So kung diling supreme imong love sa Ginoo, mas malove jud nimong pangisda. Kani balik man si Peter sa pangisda. That's why ang pangutana karon sa ato do you love me more than your business? Do you love me more than your work? Do you love me more than your fishing, no? Kanang imong trabaho. Kay mo man ang iyang gipangutana kang Jesus Christ, mas love ba nimo ni pangisda kaysa ako? Mas love ba nimo ng imuhang negosyo kaysa ako? Then kung love nimo ang Ginoo supremely, then yang diya, feed my lamb. Kaya nga naman, kailangan jud mo kaon ang lamb, kay bibi pa man na. So whatever it takes, dili sila gusto mo appeal sa morning devotional kay sayo kaayo, mangita jud ka og way nga makakaon ang mga people nga gina-entrust ni Lord sa inyo
nanatay Sunday service. Kung dili sila mukaon sa Sunday service, adtuwa sa ilang balay. Dili pwede nga hulaton ra nimo ang mga people sa Sunday service. Unya na may morning devotional. Nya dili man jud mo mata, padadi gyapon og link. Nya kung dili ka balo mo basa, naa gyapon tayo Spotify. Siya ro di nya dili gyapon siya gusto maminaw. Oh. Adtuwa sa ilang balay. Paluapan nimo, bandingan nimo para makakaon lang jud maski isa lang ka bersikulo. Ngano man, the more makakaon ka na nga tao, nga disciple kag interest ni Lord sa imo the more pud siya mag-grow. Sawa gud ninyo, the more mo karon nagakaon og pulong, the more mo karon naginahinay og grow. Manggawas na, makasultin na mo sa inyong baba ang nature sa Ginoo, grabe jud kaayo, ani ana, no ano man, na revelation si Lord sa inyo, ano man ning kamot man pud mo pod. Pero katong uban kay lamp pa man, dili pa man inunana ka mature, di ba ani no? Ang mga bata mukaon. Ang problema lang, ang uban dili mo hungit. Mao na ang amo ang ginahimo usahay kay Haniel, hungitan namo. Maski kabalo na gud siya mohungit. Ngano man, dili man gusto mo kaon. Nay uban gingon ang dentista namo nga amigo, nga naano jud ay point sa bata nga dili jud siya mokaon. So mangita jud kag paagi nga makakaon. So same sa atua, ang mga lamb dili jud na nimo basta-basta pakaunon dayon. Kailangan jud nimo i-feed. Kailangan jud nimo hatagan og pagkaon. So kung tinuod jud nga love nimo si Lord more than your business, mo pay the price jud ka nga mupakaon sa mga people nga gina-entrust ni Lord sa imo. Kay paras gud sa mo atong una, like for example kami tunguna sa Team Empress, muadto mi didto pakaunon mo for how many months? Sige may pagkaon og pulong sa Ginoo sa inyo Hinay-hinay, nagtubo, kamo nay gakaon. Kamo nay moadto sa meeting, kamo nay moadto sa Sunday service, kamo nay maminaw karon. Ngano man nahimo naman mong ship. Nagkuan naman mo kanang nagtubo na nagmature naman mo, makakaon naman mo. Pero kailangan mo i-take care. I-take care mo sa prayer, kung naay na gina-go through sa inyo i-follow up mo kanang kamustahon o mag-minister sa inyo nga dili mo mga saag. Mo na nga mo take care jud gyapon ta sa inyo kay wala man ni undang ang gingon sa Ginoo, take care and feed man. So una, you feed kaning mga bago. Tapos ikaduha, you take care sa mga sheep. Tama? Ikatulo, i-feed gyapon nato ang sheep. So ikaw nga dako, take care and feed jud. Di jud pwede mawala jud ang pag-take care sa inyo antod sa kangturan. Ngano man ang sheep man god usahay masaag. Na jud sila tendency ba nga abi nilag tama ang ilang ginahimo. Mo na masaag. Mo na nga naata as their shepherd nga mo take care sa ilaha. So mao na siya no nga in verse 16. So to, sa verse 15, do you love me more than this? Then, yan na si Peter, yes, you love me. Yes, I love you. Oh. Wala na, di na mao. Yan na siya. Kabalo ba mo, ang gusto yun ni Lord is kanaganing supreme yun ang love nato. Kaya kanang wala na kay ginaisip. Mo ganitong iingon niya diri sa Philippians 3:3. Yan na siya. For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. Morning giingon ka ganyan ni Kem. Nga kung tinuod jud no nga disciple ka sa Ginoo, wala kay confidence na
sa imong human effort. Dili nimo ni kaya. Mangayo ka ug gahom sa balang espiritu nga mohimo ana sa ilaha ug sa tuang kinabuhi. Kay kung imuha gyapong paningkamot tanan-tanan, ma-burnout ra ka. Imagine nimo sa amoa sa kadaghan ninyo. Tapos ang amuang ipairal ani is amuang strategy as an occupational therapist o mga ingon ana dili na mag-work. Ang tinuod nga na circumcise ka na tuli ka spiritually is when you put no confidence sa imong sarili. Mo na i-allow ni Lord nga para sa to kay Jethro nga walang-wala jud di yun niya kaya, parang yang confidence na sa Ginoo wala sa iya. Mo na ang mark of a kanang isa ka mark no nga na truly na circumcised na ka spiritually sa Philippians 3:3. Same sa Ginoo. Pangutanan niya kay Peter, Simon Peter, do you love me? Yes, I love you. Pero dili tumao ang ginapangita ni Lord sa iya nga love. Friendship love naman ang gusto niya. Gusto niya kanang supreme. Si Lord na jud ang mag-take full control sa imong kinabuhi. Mao na gusto ni Lord. Then, so again, you come back to God. Kung ikaw na backslide ka, sama ni Peter. Sama atong pito, nga nibalik na. So kung tanaw nimo nga na-deny ka, na-deny nimo Jesus Christ, you come back. Walay lain mo may tabo sa imo. Padulong gyapon ka into an end of your life sama kay Peter. Nga naabot yun sila sa ilang point ba nga maski kung saan nilang paningkamot, di jud sila maging successful. That's why nga nung magpagahi pa man ka. Kaya kung pinili ka sa Ginoo, magtingala ka. Maski kung saan nimo paningkamot sa kalibutan, failure gyapon nga naman, He wants you to go back to Him and depend sa Ginoo. Amen? Then iyang gingon dira John 21 verse 18, truly, truly I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wish. But when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. So gina-remind ni Lord din ni si Peter nga ang imuhang kinabuhi mausab na jud ni. Katong younger pa ka, yes, ikaw ray gabut-buot sa imong sarili. Pero karon na ang balang espiritu moabot nimo ug dili na ikaw ang magbuot sa imong sarili. Mao niyang yun dia. Someone else will gird you. Naanay murag ikaw, yes, namang kay lawas, pero ang Holy Spirit na ang mo guide and mo direct sa imo. Even no, gi-explain po ni Jesus Christ din ang kamatayon po ni Peter. Makita na Jesus said to let him know by what kind of death he will glorify God. Then Jesus told him, follow me. So makita ninyo, same gyapon nga word ang gingon ni Jesus Christ katong time nga gitawag niya si Peter. 'Di ba? Basahon ninyo sa Matthew 4 verse 18 to 20. Jesus was walking by the Sea of the Galilee. He saw two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew his brother, casting net into the sea. Or gabon, nila trabaho before, ng isda. For they were fishermen. And he said to them, follow me. And I will make you fishers of men. Gitawag na sila sa Ginoo. Follow me. I will make you fishers of men. Immediately, they left their nets and followed him. Dinhi na pod, pag human ni Jesus Christ sa iyang sulti, sa gingon niya, come follow me, or follow me, niya na siya sa verse 19. Dili jud ka makalikay sa imong tawag sa Ginoo. Kamo nga nagtanaw ani, nganong naaman mo dinhi. Gitawag mo sa Ginoo, dili ako ang nawag sa inyo .
Unya, kung mubalik ka sa imong karaang kinabuhi, you will end up nga ma-failure ka. Para pag-abot ana nga time nga ma-fail ka, sama ani kay Peter, muyango-ngo ka sa Ginoo. That's why ayaw na balik-balik ka. Kay kaisa lang na backslide si Peter. Nga ikaw kung gihatagan ka karon og tsansa sa Ginoo, pwede nga niabot na jud sa imong point nga ni surrender na jud ka maski unsaon nimo, no? Para sa inyo nga ba? No, kaya pa sana. Like example sila Arnel. Oh. Niadto sa prisuhan. Mo ano to ang ilang end ba? Nga maski unsaon nilang paningkamot, wala jud. Oh. Si Arvin, no, ano pod? Maski unsaon nilang paningkamot, dili jud sila kagawas. Tuol sila sa Ginoo, ngayog tabang sa Ginoo, surrender nimo imong life kay Lord. Okay, surrender. Then karon ginabag-o na ka sa Ginoo. Baby pa ka, ginapakaon na mo sa pulong sa Ginoo. Ayaw na ninyo baliki ang karaan ninyong ginahimo. Mo may nitabo kay Peter. Follow up ka ni Lord ana. Then iagi kag failure. Bantayan ninyo din kaisa lang ni backslide si Peter. Ni-deny siya. Yes, kapila naman mo ni-deny. Pero pag-restore sa iya, tuloy-tuloy na jud ang pag-restore kay Peter. Same sa imo sa inyo I pray nga kamupod nga naminaw diri nga nakaagi nag-backslide, nakaagi nag-deny sa Ginoo. I pray nga tuloy-tuloy na jud. Amen? Follow Him. Kay ngano man, He will make you fishers of men. So dinhi makita nato no nga makita man ninyo ni nga grabe man pud kayo ang pag-glorify ni Peter kay Jesus Christ. No, imagine nimo katong time nga gilansang si Peter sa cross, niya na siya ayaw ko ninyo ilansang nga parehas kang Hesukristo nga naman dili ko worthy nga iparas sa iya. Grabe siya humble down, gi-glorify niya ang name sa Ginoo. No? Then mao na ni. So makita man pud ninyo nga gi-remind siya sa Ginoo nga naa jud siya sacrifice nga agian. Mamay sa verse 19, Jesus said this to let him know what kind of death he would glorify God. Oh. Katong iyang pagkamatay sa cross, grabe niyang gi-glorify niya ang Ginoo. No? Then Jesus told him, follow me. So dire, verse 20, Peter turned around and saw behind them the disciples of Jesus loved. The one who had leaned over to Jesus, si John, during supper and asked, Lord, who will betray you? Ano siya diya? Then verse 21, Peter asked Jesus, what about him, Lord? Mao jud ni ang batasan nato. Nakabalo na si Peter nga musang ang agian niya ba ma-crucify siya, then mag-suffer jud siya for the Lord. Nga na siya, sila di ay Lord. Nga na po si Peter, kanang selfish ba? Which is mo dapat no ikaw nga gihatagan, like for example sa tuwa hatagan mo topic, hatagan ta mo topic nya ang uban walay topic mo ana mo siya di ay wala lagi na siya topic nganong ako ra may nahi topic. Mura king unanay si Peter ana siya di ay ana siya, what about him, Lord? Ana siya ba, sila di ay ana siya. So nana si Juan, nana si Peter kang Jesus Christ, nana siya di ay Lord, nana siya. So ngana di ay ta ka selfish no. Kay gusto nato kung mag-suffer ka, compare nimo mo sarili ba? Kung naga-suffer ka for the Lord, gusto pod nimo ang uban mag-suffer pod, no? Mo ang point ni Juan ba? Ang point ni Peter diri ba nga gusto pod nimo silang mabroken sama sa pagbroken sa imo So kung ginaalaw ni Lord nga mabroken ka ana,
imo ara na. Ay na i-compare sa uban. So kung gihatagan ka og topic karon, no, especially sa ato ang mga restoration weekend or na kay assignment nga ginhatag ni Lord, nya ang uban dili mo respond, nya ikaw ga respond, padayon lang ka para sa kuwa. No, tunguna suguon ng mga leaders sa uban adto prisuhan, ang uban dili, daghang balibad. Ako padayon lang gyapon, maski nag-suffer ko pang gasolina, maski nag-suffer ko pangkaon dito. Grabing kuan, grabing sacrifice. Pero no, I just obey the Lord. Magtingala ka na no, naara gyapon gipaabot ni Lord sa imo. Same pud sa ato no. Basta dili nimo kawad-an nga ikaw ang gihatagan og task ni Lord. Dili nimo kawad-an nga pinaagi sa imong kinabuhi, mag-glorify nimo ang kinabuhi sa Ginoo. Oh. So dili mo na kawad-an, ayaw i-compare inyong sarili. Samaan ni Peter nga, what about him, Lord? Kuyawa no. Ano sila dili sila mo suffer, Lord, sa imuha? Sagdira na sila. Mao na ang point ni Peter. Then, niya na si Jesus Christ, Jesus replied, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? Unsa man di ay? Kung uhion ako sila hantod mo balik ko, unsa man di ay si muha? As for you, niya na si Jesus Christ, follow me. Kana lang. So kung usahay karon mas daghan kag assignment karon nga ginahimo, daghan kay kag mga people nga gina-entrust ni Lord sa imo padayon og follow sa Ginoo, pasagdi ang uban. Unsa di ay sa imuha kung wala na sila assignment, murag anang point ni Jesus Christ kay Peter ba? Unsa di ay sa imuha nga kung wala na ako sila hatagi og kana nga way nga ma-crucify ka o mag-go through nimo, ma-suffer nimo para mag-glorify lang ako ang body, ay ang ako ang kinabuhi, ako ang pangalan. So be it sa imo ayaw compare. No? So I pray no nasabtan nato ni nga wala tay lain himon, yes, to follow the Lord. Ayaw i-compare imong sarili. Kung mas daghan kag assignment, mas daghan kay kag ginahimo sa kingdom sa Ginoo, so be it. No? Just follow the Lord. Unsa iyang gi-kuan sa imo, gihatag sa imo. Na siya ministry sa imo. Just follow him. So look at Jesus Christ, not the others. Kay si Peter, tanaw niya si John, dili si Jesus Christ. In verse 23, so the rumor spread among the community of believers that this disciple wouldn't die. Nalahi na pong chismis. But that isn't what Jesus said to all. He only said, if I want him to remain, kung gusto ra nako siya, nga ipabilin siya, hantod sa mubalik ko, unsa di ay sa imo, what is it for you? Morang yang giingon, ang gichismis, na po, tanawa ko ni mga chismis, na po mga chismuso yun nga disciple, no? Pito ra man gud to sila gistoryahan. Unya asa man din mulik ni. Hala. Dili daw mamatay si John. Giingon ni Jesus Christ. Nga giingon ni Jesus Christ, unsa di ay sa imuha kung ako ang i-allow nga mabuhi si John antod mo balik ko. Unsa di ni sa inyo Mora ang iyang word. Wala niya giingon diri nga si John mabuhi na ni siya antod sa kangturan, antod sa mobalik ko. Wala na yung anak. So naayod day ng mga disciple no kana kining katubang na nimo, gastorya ka, pero di gyapon maminaw. No? Imagine mo asa man nimo gawas ni nga ng rumor. Then this disciples is the one who testifies to these events and has recorded them here. And we know that this account of these things is accurate. Accurate tanan ang mga ginahimo ni Jesus Christ. In verse 25, Jesus also did many other things. If they were all written down, I suppose the whole world could not contain the books that would be written. Imagine mo,
Tanan diay nga nangitabo kang Jesus Christ, wala na sulat. Kay kung isulat daw nato, tanan ang pangitabo kang Jesus Christ. The world cannot contain it. Kuyawa, no? So, ang gipangbutang lang din ni sa Bible is katong for example, no, unsay tawag ani kaning wala na siya gikuan ba? Wala na siya gi-detail tanan-tanan. Pero ang general context sa iyang gihimo, for example, nag-heal siya, nag-feed siya, ana, wala na titog isa-isa pa ang iyang kuan dito nga si Jesus Christ, managhugas sa iyang kamot, tapos before niya gihatag ang kuan, mga yana, wala na siya nga mga detalye. Pero ang general context sa isa ka sa gihimo niya na account, no? Wala na niya gi-specify tanan-tanan. So daghan pag mga butang nga wala na nasulat din pero accurate ning Bible kay na account nila ang mga gipanghimo po ni Jesus Christ. So kana reminder sa ato no nga kailangan jud nato whatever failures nga ato ang mga nahimo sa ato ang kinabuhi, balik lang ka sa Ginoo. Ngano man pwede nga sige ka-fail karon sa imong negosyo, sa imong trabaho, ngano man, because God wants a supreme love niya sa imo, sa iya, nga kita igamiton ni Lord to feed and take care sa iyang sheep. Niya ikaw lahi ang imong ginahimo. Balik ka sa imong more than this. Do you love me more than this? Yan ang mga ginahimo nimo sa kalibutan. Let's pray. Lord, thank you sa imong word today. I pray, Lord, na ma-apply namo kini mong gipa-share sa mga. We thank you. We ask you, God, na silyohan nimo, Lord, sa imong most precious blood kining word nimo. Na dili ni kawaton, Lord, sa enemy. Dili ni mawala. Dili ma-choke, Lord, sa mga panginabuhi namo and worries sa among kinabuhi. And even seeking pleasures. And even, Lord, pagpangita og kwarta. I pray, Lord, that you will help your seed nga mag-grow kay ikaw man nagsulti. Apollos planted the seed and the Lord allows it to grow. Ikaw, Lord, magpag-grow ani nga word nimo. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, good morning sa tanan. Nag-enta karon sa John 21. Before ta mag-start sa Acts, I want you nga mag-listen mo sa Spotify. Since nagatanaw naman mo everyday sa video, i-try ninyo listen sa Spotify. Kuha mo headset. Minaw mo sa Spotify at the same time, ukabon na ninyo yung Bible. Lahi jud kung maminaw mo sa Spotify, sa audio, and magbasa mo. Makita ninyo ang diferensya na. Then, so kung unsa man ang yung na-miss out, pwede ka ninyo balikon ng John, pwede po ninyo balikon ang first 4 nga gospel, Matthew, Mark, Luke, John, o kana, inyong basahon na siya inyong paminawon for the whole week, or unsa man tong inyong na-neglect, nga mga wala ninyo na apilan, you can review and ikuha ninyo sa Spotify. No? So, kana lang, mayong buntag sa tanan. Good morning. Morning. So, ang meeting na to ugma, Tuesday. See you. Wala pa mga record stop. Ay,